Matagal na tensyon ang nagbunsod sa hindi inaasahang hakbang ng Pakistan. Naglunsad na ito ng isang malawakang digmaan laban sa Afghan Taliban na nagpasimula ng isang labanan na parang papalapit na tayo sa ikatlong digmaang pandigdig. Habang binobomba ang Ukraine, Russia, Iran at mga US base sa gitnang silangan, isa na namang rehiyon ang nalalagay sa panganib ng digmaan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Sa pinakabagong at posibleng pinakamapang-anib na tensyon sa pagitan ng Pakistan at Taliban na Afghanistan, ang sunod-sunod na sigalot sa hangganan ay tinawag na ng Ministro ng Depensa ng Pakistan, Khwaja Muhammad Asif, bilang hayagang digmaan. Ayon sa kanya, handang labanan ng Pakistan ang Taliban dahil ubos na ang kanilang pasensya. Paano tayo nauwi dito? Bakit may digmaan na yon? Ano ang epekto nito sa Pakistan, Afghanistan at buong reyon? Susuriin natin ang maraming sagot sa huling dalawang tanong habang nagpapatuloy ang video, kaya siguraduhing manatili kayo sa amin. Pero pagdating sa kung paano tayo nauwi dito, nagsimula ang lahat noong Pebrero 26 nang ilungsad ng militar ng Taliban ang sunod-sunod na pag-atake sa mga posisyon ng Pakistan sa kahabaan ng Durand Line, na siyang nagsisilbing hangganan sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan. Ang hangganang may 1,600 milya na dumadaan sa bundok, at disyerto ay matagal ng pinagtatalunan at naging sentro ng sagupaan ng Pakistan at Taliban noon, at muling nagdudulot ng tensyon na yon. Ayon sa BBC, inilunsad ng Taliban ang opensiba bandang 8:00 ng gabi na sumaklaw sa mga probinsya malapit sa Kunar, Khost, Nangarhar, Nuristan, Paktia at Paktika, kung saan may ilang base militar ng Pakistan. Ayon sa Taliban, inilunsad nila ang kanilang mga pag-atake sa mga base na ito bilang tugon sa mga pag-atake ng Pakistan noong Pebrero 22 laban sa mga sinasabing kampo ng militante sa teritoryo ng Afghanistan, na tinawag ng CNN noon bilang isang seryosong pagsubok sa hindi matatag na kapayapaan ng magkapitbahay na bansa. Noong Pebrero, 26 na bigo ang pagsubok na yon. Gumanti ng atake ang Taliban ng Afghanistan. Dahil sa pag-atake ng Taliban sa hangganan, agad tumugon ang Pakistan. Sinabing nagkamali ng kalkulasyon ng Taliban at nagpasimula ng putok sa ilang lugar sa hilagang kandurang Khyber Pakhtunkhwa. Nagpaulan ng magkakasunod na pambobomba ang Pakistan sa mga posisyon ng Taliban sa Afghanistan noong Pebrero 27, kabilang ang mga atake sa mga lalawigan sa hangganan at target sa Kabul. Ayon sa CNN, pinaniniwala ang tinarget ng Pakistan ng Kabul dahil dito ipinanganak si Hibatullah Akhundzada, misteryosong leader ng Taliban. Hindi pa malinaw kung ang mga pag-atake ay para patayin si Akhundzada o simboliko lang. Ngunit ang pagtawag ng Pakistan sa kanilang tugon bilang Operation Righteous Fury ay tila nagpapahiwatig ng una. Kung layunin ng Pakistan na patayin ng leader ng Taliban, di pa kumpirmado kung nagtagumpay sila. Hindi aminin ng Taliban ang pagkamatay ng leader nila kahit nangyari na ito. Pagkatapos ng tugon ng Pakistan, nag-post si Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid sa X, ngunit nabura na ito. Sa post, sinabi niyang gumanti ang Taliban sa pag-atake ng Pakistan sa pamamagitan ng pag-atake sa mga posisyong militar sa Helmand at Kandahar. Bagamat kung gaano katotoo ang pahayag na ito ay pinagdedebatehan pa. Lalo na't ang post na nagsasabing may mga pag-atake ay agad ding nabura matapos itong i-post. Ayon sa Pakistan, tinarget ng Taliban drones ang 3 lokasyon mula simula ng labanan. 2 ron ay target ng militar, isang akademya sa Abbottabad at paaralan ng artilyerya sa Nowshera. Isang drone ng Taliban ang naiulat na bumagsak malapit sa elementarya sa Swabi. Ang drone na yon ay para sa paaralan. Ibig sabihin, tinatarget ng Taliban ang mga sibilyan. Dati, inakala na sibilyan lang ang drone ng Taliban at hindi ginagamit sa militar, kaya ngayon lang sila gumamit nito sa layuning militar. Ngayon, nagpapalitan ng paghihiganti ang mga bansa. Dumarami ang namamatay, pero mahirap tukuyin ang tunay na bilang ng mga nasawi. Ayon sa CNN, sinabi ng Taliban na 19 na sibilyan ang napatay at 26 ang nasugatan sa pag-atake ng Pakistan hanggang Pebrero 27. Ayon sa ulat, karamihan ng nasawi ay babae at bata, pero posibleng ginagamit ito ng Taliban bilang propaganda para makuha ang simpatya. Naglabas ang bawat panig ng kanilang bilang ng namatay na mandirigma. Ayon sa Taliban, 55 sundalong Pakistani ang namatay sa mga pag-atake ng Taliban, dahilan para igiit ng Taliban na nakuha nila ang 19 na himpilan mula sa Pakistan. Nakamit ang mga tagumpay na ito sa kabila ng mas maliit na pagkalugi ng 8 mandirigmang Taliban na namatay, kasamang 11 na nasugatan. Pero ayon kay Mosharrat Zaidi,
tagapagsalita ng punong ministro ng Pakistan, iba ang sitwasyon. Ayon sa kanya, 277 Taliban mandirigmang napatay at mahigit 450 nasugatan hanggang Pebrero 27. Mahihirapan kang malaman ng totoo kapag salungat ang pahayag ng magkabilang panig. Dagdag pa sa kalituhan, karamihan sa mga media outlet ay naglalagay ng disclaimer sa kanilang mga ulat na nagsasabing hindi nila kayang kumpirmahin ng mag-isa ang alinman sa mga bilang na ibinabahagi ng Pakistan o ng Taliban. Ang malinaw na malinaw sa ngayon ay naging madugo ang sagupaan. Depende kung kanino ka maniniwala, nagsimula ito sa pag-atake ng Pakistan sa base ng Taliban sa Afghanistan o sa sunod-sunod na pag-atake ng Taliban sa hangganan ng Pakistan. Sa kahit anong paraan, mayroong halos 1 linggo ng labanan na walang palatandaan na matatapos ito sa lalong madaling panahon. Ayon sa CNN, nangyari na rin ito dati sa Pakistan at Afghanistan. Mula Oktubre, ang dalawang bansa at mga lider ay nagpapanatili ng delikadong tigil-putukan na nilagdaan pagkatapos ng madugong labanan. Gayunpaman, ayon sa Center for Strategic and International Studies o CSIS, ang labanan noong Oktubre ay pangunahing nakatuon sa mga rehiyon sa hangganan. Ang mga pag-atake noong katapusan ng Pebrero, lalo na ng Pakistan, ay mukhang lumalampas na sa mga rehiyong iyon. Sa madaling salita, ang dati lang madugong sigalot sa hangganan ay naging hayagang digmaan ayon sa Pakistan. Kailangang itanong ng malinaw, bakit? Nabanggit na natin ang dahilan na naging mitsa ng lahat nito. Naniniwala ang Taliban sa Afghanistan na nilabag ng Pakistan ang kasunduan ng tigil-putukan sa pagitan ng dalawang bansa nang ilunsad nito ang mga pag-atake laban sa umanay mga base ng militante sa teritoryo ng Afghanistan. Ayon sa Pakistan, okupado ng mga teroristang nag-ooperate sa Pakistan ang mga base na ito. At iyan ang nagdadala sa atin sa dahilan sa likod ng naging mitsa ng tensyon o kahit isa man lang sa mga iyon. Inakusahan ng Pakistan ang Afghanistan sa pagprotekta sa mga teroristang nagdudulot ng gulo sa Pakistan. Sabi ng pamahalaan ng Pakistan, tinutulungan ng Taliban sa Afghanistan ang mga teroristang lumalaban sa Pakistan at nagsasagawa ng malawakang suicide attacks sa bansa. Sabi ng Taliban, hindi totoo ito at hindi ginagamit ang Afghanistan para magbanta sa iba. Kaya sinabi rin nilang walang ginagawa ang militar ng Pakistan, kundi umatake ng walang dahilan sa mga sibilyan ng Afghanistan. Muli, gantihan lang ito. Bawat paratang ng Pakistan ay sinasagot ng Taliban at wala sa dalawang panig ang umaatras. Tiyak na may punto ang Pakistan tungkol sa terorismo sa kanilang bansa, pero hindi malinaw kung gaano karami nito ang gawa ng Taliban. Direkta laban sa mga taong kumikilos ng mag-isa o bilang bahagi ng mga sekta na sumusuporta sa Taliban. Ngunit walang direktang kaugnayan dito. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng terorismo sa Pakistan nitong mga nakaraang taon. Ayon sa kagawaran ng Estado ng US, tumaas ng 50% noong 2023 ang mga pag-atake ng terorista at bilang na nasawi sa Pakistan kumpara sa 2022. Iba-iba ang mga gumawa ng pag-atake, tulad ng ISIS local branches, Balochistan Liberation Army, at Tariq-e-Taliban Pakistan, TTP. Tandaan ang grupong iyon. Babalikan natin ang TTP mamaya. Noong 2025, inilagay ng South Asia Terrorism Portal at Institute for Conflict Management ang Pakistan bilang ikalawa sa Global Terrorism Index. Umabot sa 1,000 at 81 ang namatay sa teroristang pag-atake sa bansa sa loob ng isang taon, bagong 2025 SAPP Index, 45% mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Ang TTP ang responsabal sa halos kalahati ng mga pag-atake na nagdulot ng 558 pagkamatay noong 2024. Para sa Pakistan, ang malalaking pagtaas ng aktibidad ng terorismo sa sarili nitong teritoryo ay maaring iugnay lahat pabalik sa Afghanistan at sa rehimen ng Taliban nito. Muling itinanggi ng Taliban, pero ayon sa CSIS, may kasaysayan ng Afghanistan sa ilalim nila ng pagbibigay ng kandungan sa mga teroristang tulad ng TTP at Al-Qaeda. Bukod pa rito, ang biglaang pagtaas ng karahasan sa loob ng Pakistan ay sumabay sa pag-akyat ng Taliban sa kapangyarihan sa Afghanistan noong 2021 nang umalis ang mga puwersa ng US mula sa bansa. Kaya maaring may punto ang Pakistan pagdating sa usapin ng terorismo. Pero mas marami pa itong dahilan para ideklara ang digmaan sa Afghanistan. At isa rito ay tila nakakabaliw. Bago natin talakayin ang mga dahilan at susunod na mangyayari, paalala. Pinapanood mo ang The Military Show. Ipinapakita namin ang buong larawan, kaya mag-subscribe sa channel para laging una sa balita.
Ngayon, bago natin talakayin ang pinakawalang kwentang dahilan kung bakit nagdeklara ng hayagang digmaan ng Pakistan laban sa Taliban, balikan muna natin ang Durand Line. Sinabi namin kanina na karamihan ng labanan ng Pakistan at Taliban ay naganap sa hangganang ito dahil may dahilan para rito. Matagal na hindi kinilala ng Taliban at mga sumunod na pamahalaan ng Afghanistan ang bisa ng Durand Line dahil sa paraan ng pagkakabuo nito. Ayon sa CSIS, ang linyang ito ay nilikha noong 1873 bilang pagtatangka ng UK na protektahan ang British Raj mula sa Russian Empire. Nang gawin ng UK ang linyang ito, hindi nila inisip ang epekto sa mga komunidad ng Patshan sa loob at paligid ng bagong hangganan. Mahalaga ito dahil pinamumunuan ng kilusang Pachun ng Taliban, kaya gustong questionin at labanan ng grupo ang Durand Line. Ayon sa Royal United Services Institute, RUSH, may mga pagkakataon na ang Pakistan para ayusin ang sigalot na ito. Isang diplomatikong pagkakamali ang hindi pa ito nagagawa, lalo na't ang Durand Line ay nilikha ng isang bansang matagal nang wala sa Pakistan. Ang patuloy na hindi pag-aksyon sa sigalot sa hangganan ay nagtulak sa Pakistan na gumawa ng tinatawag ng Rusya na Frankenstein monster mula sa Taliban. Sa madaling salita, ang grupong minsang sinuportahan ng Pakistan ay siya na kayong responsable sa marami sa mga isyong nagdulot ng hayagang digmaan dahil hindi sapat ang ginawa ng Pakistan para tugunan ang isyu ng Durand Line. Muli, tiyak na tututol dito ang Pakistan. Iginiit nito na igalang nga lang ang mahigit isang siglong hangganan kahit nahahati nito ang komunidad na gulugod ng Taliban. Tulad ng madalas mangyari, ang mga alitang panrehiyon ay lumalala at nagiging mas malala pa. Dahil dito, bumabalik tayo sa tila pinakawalang kwentang dahilan ng desisyon ng Pakistan na magdeklara ng digmaan. Ang India, pati na ang laban nito sa Taliban noon pa man. Particular at gaya ng itinuro ng CSIS, inaakusahan ng Pakistan ng Taliban na parang isang proxy lang ng India. Ang basehan ng claim na ito ay tila nakasalalay sa katotohanang nagbigay ang India ng makataong tulong sa Afghanistan habang ito ay nasa ilalim ng pamumuno ng Taliban, kasama ng pagpapadala ng mga diplomatiko sa bansa. Pakistan's claim. Hindi pinapansin na tradisyonal na kakampi ng India ang mga grupong kontra-Taliban gaya ng Northern Alliance at US. May ilang tao sa Pakistan na nagsasabing kolonya na ng India ang Afghanistan. Kasama si Khwaja Asif, ministro ng depensa ng Pakistan, na nag-post sa X matapos ang pambobomba ng Taliban sa Pakistan. Sinabi niyang umaasa silang magkakaroon ng kapayapaan sa Afghanistan kapag nakuha ng Taliban ang kontrol at umalis ang US. Ginawang kolonyo ng India ang Afghanistan sa ilalim ng Taliban. Sinigap ng Pakistan, direkta o sa tulong ng mga kaalyado na panatilihin ang katatagan at nagsagawa ng diplomasya. Ayon kay Asif, naging proxy ng India ang Taliban. Napagdedebatehan ito, lalo na't mas matagal nagpapanatili ng ugnayang diplomatiko ang India sa Afghanistan kaysa nung namuno ang Taliban. Sinasabi ng ilan na ginagamit ng Pakistan ang digmaan kontra Taliban para makalamang sa isa nilang pangunahing karibal sa rehiyon at geopolitika. Pagkatapos talakayin ang dahilan ng digmaan ng Pakistan at Afghan Taliban, tutuloy tayo sa susunod na mangyayari kung saan mas nagiging mahirap ang sitwasyon. Noong Pebrero, 28 sinabi ng Pakistan na hindi ito makikipag-usap sa Taliban ng Afghanistan dahil sa mga insidente nitong mga linggo na nagpapahiwatig na ang mga sagupaan at pag-atake ay umpisa pa lang ng mas malaking digmaan. Kung mangyari ang digmaan na yon, ang Pakistan, sa papel man lang, ang mas malakas na puwersa. Ayon sa CNN at Global Firepower, na taunang nagraranggo ng mga bansang military base sa maraming salik. Sabi ng Global Firepower, mas lamang ang Pakistan sa halos lahat ng aspeto. May 660,000 aktibong militar ito, kumpara sa 75,000 ayon sa iba't ibang pinakunan at dagdag na 170,000 aktibong tauhan ng Afghan Taliban. Mayroon ding 500 at 50,000 reserba ang Pakistan, kumpara sa wala ang Taliban, kasama pa ang 500,000 paramilitary forces laban sa 70,000 sa Afghanistan. Ang defense budget ng Pakistan ay lampas $9 bilyon, habang $145 milyon lang taon-taon ang gastos ng Afghanistan sa militar nito. Halos walang air force o lakas lupa ang Afghan Taliban, maliban sa 4,000 armored vehicles. Samantalang ang Pakistan ay may higit 59,000, kabilang ang 2,677 tangke at libo-libong artilyerya. Dahil walang navy ang Afghanistan bilang landlocked na bansa, maaaring gamitin ng Pakistan ang kanilang 120 fleet para umatake sa Taliban. Dagdag pa ng CNN, ang mga kagamitang militar ng Taliban ay halos binubuo lang ng ilang helicopter
mula pa nung panahon ng Soviet at kung ano man ang iniwan ng US nang umalis sila sa bansa. May sandatang nuklear ang Pakistan. Ayon sa International Campaign, 170 ang bilang ng mga ito para buwagin ang sandatang nuklear. Malabong gamitin ng Pakistan ang ganitong uri ng mga sandata laban sa Taliban. Pero ang katotohanang meron sila nito, bukod pa sa lahat ng iba pang kagamitan ng militar ng Pakistan, ay nagpapahiwatig na dapat sana'y madali lang para sa Pakistan ang anumang digmaan. Pero hindi magiging ganoon kadali. Hindi rin madaling makakamit ng Pakistan ng tagumpay kung walang idedeklarang tigil putukan. Isa sa mga dahilan nito ay ang TTP na nabanggit naming dapat mong tandaan kanina. Ang grupong iyon sa Pakistan ay kabilang sa mga teroristang inakusang pinoprotektahan ng Afghan Taliban. May sisi ang paratang na yon dahil ang pangalawang T sa TTP ay Taliban. At kahit na namagitan na ang Taliban sa pagitan ng Pakistan at ang TTP noon, ayon sa CSIS, mas madalas na pumapanig ang Taliban sa TTP. Ang problema ng Pakistan sa TTP ay ito ang grupong nagpapalakas sa natatanging taktika ng Taliban na kayang tapatan ng lakas militar ng Pakistan, ang gerilyang pakikidigma. May dahilan kung bakit umatras ang US sa Afghanistan, kaya nakuha ng Taliban ang kapangyarihan. Sanay ang Taliban sa mapaminsalang digmaan laban sa mga kalabang kulang sa yaman. Sa TTP, may grupong nagpakita ng katapatan sa Taliban ayon sa CSIS at tinatayang 30,000-35,000 ang miyembro ayon sa United Nations. Hindi sapat ang bilang ng mga miyembrong yon para makipaglaban sa isang ganap na tradisyonal na digmaan laban sa Pakistan, syempre. Pero tiyak na sapat yon para sa isang gerilyang digmaan sa loob ng Pakistan na nagdudulot ng pagtaas ng mga aktibidad ng terorismo. Maaaring isagawa ng TTP ang suicide bombing, pananambang at kaguluhan laban sa mga base militar ng Pakistan sa ngalan ng Afghan Taliban na nagpapahina sa bansa habang napapatuloy ang digmaan. Ayon sa BBC, malayo sa tradisyonal ang anumang digmaan sa pagitan ng Pakistan at Afghan Taliban. Kahit na nagsimula ng targetin ng Pakistan ang mga pasilidad ng pamahalaan ng Afghanistan sa kanilang mga pag-atake, binanggit ng BBC na ang malawak na karanasan sa gerilyang pakikidigma ng mga taong inilagay ng Taliban sa kanilang pamahalaan ay maaaring magbunga ng tagumpay sa isang ganap na digmaan. Hindi susubukang talunin ng Taliban ang militar ng Pakistan sa tradisyonal na paraan. Gagawin lang nila ang ginawa sa US. Kahit sakupin ng Pakistan ng Afghanistan, di matatapos ang labanan. Nagkakawatak-watak ang Taliban sa daan-daang grupo sa bansa, katuwang ang TTP sa loob ng Pakistan. Bawat tagumpay ng Pakistan ay may mabigat na gastos na kailangang bayaran sa mga susunod na taon. May problema ang ekonomiya ng Pakistan, ayon kay South Asia analyst Pramit Pal Chowdhury ng Eurasia Group, kaya hindi nila kayang makipagdigma sa Taliban. Wasak na ang kanilang ekonomiya. Maaaring kayanin ng Pakistan ang makipaglaban sa isang kaparehong konvensyonal na puwersa dahil sa laki at lakas ng kanilang militar. Ngunit ang pakikipaglaban sa isang tinawag ni Chaudhry na isang koalisyon ng mga milisya ay magastos at isang pangmatagalang proseso na malamang ay hindi kakayanin ng Pakistan na mapanatili. Sa madaling salita, wala sa dalawang panig ang may kakayahang tuluyang talunin ng isa't isa. Mas pabor ang sitwasyon sa Taliban kaysa Pakistan. Baka kaya, nananawagan ng ibang lider sa Timog Asya na tapusin ang labanan. Nag-alok ang Iran na mamagitan sa dalawang panig matapos sumiklab ang bagong labanan. Gayunpaman, kung gaano ka-available ang opsyong iyon ngayon ay hindi tiyak dahil inilunsad na ng US at Israel ang sarili nilang kampanya laban sa rehimen ng Iran na nagresulta sa pagkamatay ng pinakamataas na lider ng bansa, si Ali Khamenei. Nanawagan ng United Nations, China at UK na pababayan ng tensyon. Gayon din si Mujahid, ang tagapagsalita ng Taliban, na nagsabi noong Pebrero 27 na yun din, nais naming maresolba ang issue sa pamamagitan ng pag-uusap. Ngunit tumanggi ang Pakistan sa pag-uusap sa ngayon. Dahil dito, delikado pa rin ang sitwasyon sa Timog Silangang Asya. Kung seryoso ang Pakistan sa pagkawala ng pasensya, posibleng katahimikan lang ito bago sumiklab ang malaking digmaan na maaring lamunin ang buong Timog Asya. Kapag nangyari yon, posible nang sumiklab ang ikatlong digmaang pandigdig dahil maraming bansa ang interesado sa rehiyong yon. Ang posibleng labanan ng India at Pakistan, dulot ng pahayag ng Pakistan na proxy ng India ang Afghan Taliban, ay isa sa 5 posibleng sanhi ng ikatlong digmaang pandaigdig sa 2026. Malalaman mo ang lahat tungkol dyan at sa iba pang 4 na pinagmumula ng tensyon sa aming video. Kung may nakuha kang halaga mula sa video, mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang pagsusuri sa mga bagong kaganapan sa pandaigdigang digmaan. Salamat sa panonood.